Kumpirmado, may bagong update sa Universal Social Pension Bill at pamamahagi ng ECA cash gift, pero hindi ito alam ng karamihan at baka may malaking epekto ito sa inyong buwanang pensyon sa Pilipinas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakabagong SSS Pension Payment Update at ang lumalalang pension crisis na dapat agad malaman ng bawat pensioner at pamilya. Manood hanggang dulo dahil may mahahalagang detalye na maaaring makaapekto sa inyong benepisyo at hinaharap. Kung gusto mo ng real-time updates tungkol sa SSS at pension news na direktang para sa mga Pilipino, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay ginawa para sa inyo, para lagi kayong updated at hindi nahuhuli sa mahahalagang balita. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? Umupo muna kayo ng maayos at makinig dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman, lalo na para sa ating mga kababayang senior citizens at sa mga pamilyang umaasa sa tulong ng gobyerno. Alam ko na marami sa inyo ang naghihintay ng updates tungkol sa Universal Social Pension Bill. At syempre, ang pinag-uusapang Emergency Cost of Living Allowance o ECA cash gift na nagpapainit ng usapan sa buong bansa ngayong mga nakaraang linggo. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang linawin na ang layunin ng video na ito ay bigyan kayo ng komprehensibong impormasyon ng mga detalye na kailangan ninyong malaman para hindi kayo malito o ma-mislead ng mga fake news na kumakalat sa social media. Kaya naman hinihikayat ko kayong makinig mula simula hanggang dulo dahil bawat detalye ay mahalaga at maaaring makaapekto sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Magsimula tayo sa Universal Social Pension Bill, isang panukalang batas na matagal nang pinag-uusapan sa Kongreso at Senado. Ang panukalang ito ay naglalayong bigyan ng mas malaking pensyon at mas maayos na benepisyo ang lahat ng mga senior citizens sa Pilipinas, partikular na yaong mga walang regular na kita, walang pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang private pension plan. Isipin ninyo, sa kasalukuyan, ang social pension na natatanggap ng ating mga indigent senior citizens ay umabot lamang sa 500 piso kada buwan. Oo, tama ang inyong narinig, 500 piso lamang kada buwan. Sa panahon ngayon na ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas, ang halos 2 kilong bigas na lang ang mabibili mo sa halagang iyan. Paano pa kaya ang iba pang pangangailangan tulad ng gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastusin? Kaya naman ang Universal Social Pension Bill ay naglalayong itaas ang buwanang social pension mula 500 piso hanggang sa 3,000 o higit pa depende sa final version ng panukalang batas na aaprubahan. Malaking pagbabago ito, hindi ba? Mula 500 papunta sa 3,000, ibig sabihin ay 6 na beses na mas malaki ang magiging tulong sa ating mga nakatatandang kababayan. Pero ang tanong, kailan ba talaga ito magiging batas? Ano na ba ang latest update dito? Nandito na ako para sagutin ang mga tanong na yan. Batay sa pinakabagong impormasyon mula sa National Coalition of Senior Citizens at sa mga ulat mula sa Kongreso at Senado, ang Universal Social Pension Bill ay kasalukuyang nasa committee level pa rin sa parehong kapulungan. Mayroon ng mga versions na na-file ng iba't ibang mambabatas at aktibo ang mga discussions tungkol sa implementation, funding at coverage ng programang ito. Ang isa sa mga pangunahing hamon ay ang funding o saan kukuha ng pondo ang gobyerno para masuportahan ang mas mataas na pensyon para sa mahigit 8 milyon na senior citizens sa buong bansa. Alam naman natin na ang Social Pension Program ay funded ng national government through the Department of Social Welfare and Development, kaya kailangan talagang may malinaw na budget allocation para rito. Ang magandang balita ay may malaking suporta ang panukalang ito mula sa iba't ibang sektor. Ang mga senior citizens groups, advocacy organizations at maging ang ilang mambabatas ay aktibong nagtutulak para mapabilis ang approval ng bill na ito. May mga public hearings na ginanap kung saan narinig ang mga testimonya ng ating mga senior citizens tungkol sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka at kung gaano nila kailangan ang dagdag na tulong pinansyal. Nakakaantig ng puso ang mga kwentong ito, mga kwento ng mga lolo at lola na nahihirapang kumain ng 3 beses sa isang araw, mga kwentong kailangan pang pumili kung bibili ba ng gamot o ng pagkain dahil hindi sapat ang kanilang kita. Ngayon, tungkol naman sa timeline, base sa mga nakausap kong sources at sa mga nababasa kong updates, ang target ng mga proponents ay mapasa ang bill bago matapos ang kasalukuyang legislative session. Pero alam naman natin na ang proseso ng pagpasa ng batas sa Pilipinas ay hindi ganoon kadali at kabilis. Kailangan munang dumaan sa committee hearings, sponsor speeches, period of amendments, second reading, third reading sa House of Representatives at pagkatapos ay uulitin ang parehong proseso sa Senado.
Kapag may differences sa versions ng dalawang kapulungan, pupunta pa ito sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang mga pagkakaiba bago isubmit sa Pangulo para pirmahan at maging batas. Pero huwag nating kalimutan na ang mga mambabatas ay nakakaramdam din ng pressure mula sa publiko. Kaya naman ang ating patuloy na pag-advocate, ang ating mga boses na humihingi ng agarang aksyon ay napakahalaga. Kung kayo ay miyembro ng senior citizens groups o may kilala kayong senior citizens, hikayatin ninyong makialam, makibahagi sa mga consultations at ipaabot ang kanilang mga concerns sa kanilang mga local representatives. Ang collective voice ng taumbayan ay may malakas na impluensya sa desisyon ng ating mga lawmakers. Lumipat naman tayo sa isa pang mainit na usapin, ang Emergency Cost of Living Allowance o ECA cash gift. Maraming Pilipino ang nag-aabang kung totoo nga ba itong programa na ito at sino ang makakakuha ng benepisyong ito. Kaya hayaan ninyong linawin ko ang lahat ng mga detalye para malaman ninyo kung kabilang kayo sa mga makakatanggap o hindi. Ang Emergency Cost of Living Allowance ay isang one-time cash assistance na inilaan ng gobyerno para tulungan ang mga Pilipino na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ito ay parte ng government's response sa economic challenges na dala ng inflation, global economic crisis, at iba pang factors na nakakaapekto sa purchasing power ng ordinaryong mamamayan. Hindi ito regular na programa tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ng social pension. Ito ay isang special one-time ayuda na may specific na target beneficiaries at time frame ng distribution. Base sa mga opisyal na announcements, ang ECA cash gift ay magkakaroon ng iba't ibang halaga depende sa kategorya ng beneficiary. Ang mga indigent senior citizens, persons with disability or PWD, solo parents, at iba pang vulnerable sectors ay priority beneficiaries ng programang ito. Ang halaga ay maaaring umabot sa 3,000 hanggang 10,000 piso depende sa classification at sa available na budget ng bawat local government unit. Oo, tama ang inyong narinig. Ang distribution ng ECA ay koordinado ng national government pero ang implementation ay ginagawa sa local level kasama ang mga LGU or local government units. Kaya naman ang proseso ng pamamahagi ay mag-iiba-iba depende sa bawat lungsod o munisipalidad. Mayroong mga lugar na gumagamit ng payout system kung saan pumupunta ang mga beneficiaries sa designated payout centers. May mga lugar naman na gumagamit ng bank transfer o GCash para sa mas convenient at contactless distribution. Mayroon ding mga lugar na gumagamit pa rin ng traditional na distribution method kung saan naghahatid ang barangay officials ng cash assistance sa mga tahanan ng mga beneficiaries, lalo na para sa mga bedridden seniors o PWDs na hindi makalabas ng bahay. Ang tanong, paano ninyo malalaman kung kabilang kayo sa listahan ng mga beneficiaries? Una sa lahat, kailangan ninyong maging registered sa inyong local DSWD office o sa master list ng inyong barangay. Karamihan sa mga beneficiaries ay kinukuha mula sa existing databases tulad ng listahanan ng DSWD, ang Social Pension Beneficiaries List, PWD Registry, Solo Parent Database, at iba pang validated lists. Kung hindi pa kayo registered sa alinman sa mga databases na ito, mahirap na kayong makasali sa current round ng distribution. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi ang ECA ay posibleng magkaroon pa ng additional rounds depende sa budget availability at sa discretion ng national at local government. Para sa mga gustong mag-verify kung kasama sila sa listahan, ang best option ay pumunta sa inyong barangay hall o DSWD office sa inyong locality. Magtanong kayo sa focal person or sa designated staff kung ikaw ay nakalista bilang beneficiary. Magdala ng valid ID at iba pang supporting documents tulad ng Senior Citizen ID, PWD ID, Solo Parent ID, o iba pang proof ng identity at status. Mahalagang huwag kayong magtiwala sa mga random text messages, social media posts, o mga taong nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng certain amount para makakuha ng cash assistance. Ang ECA cash gift ay libreng tulong mula sa gobyerno, walang dapat bayaran para makuha ito. Ang pamamahagi ng ECA ay nagsimula na sa ilang mga lugar sa bansa pero hindi pa sabay-sabay sa lahat ng provinces at cities. Ang timeline ay depende sa readiness ng bawat LGU, sa availability ng budget allocation at sa validation process na ginagawa. Kaya naman kung sa inyong lugar ay hindi pa nagsimula ang distribution, huwag kayong mag-alala dahil posibleng naghihintay pa lang ng final list validation o ng fund release mula sa national government. Ang importante ay regular kayong nag-u-update sa inyong barangay at sa official social media pages ng inyong local government para sa announcements. Ngayon, isa pang importante na aspeto na dapat nating pag-usapan ay ang coordination between the Universal Social Pension Bill at ang ECA cash gift.
Maraming senior citizens ang nagtatanong kung ang pagtanggap nila ng ECA ay maaapektuhan ng kanilang social pension o kung ang pagiging beneficiary ng social pension ay automatically qualified na rin sila para sa ECA. Ang sagot ay depende sa implementation guidelines ng bawat programa. Sa kasalukuyan, ang social pension at ang ECA ay magkahiwalay na programs na may kanya-kanyang criteria at funding source. Ang pagtanggap ng isa ay hindi automatically nangangahulugan ng disqualification sa isa pa. Gayunpaman, may priority ranking na ginagamit sa distribution ng ECA kung saan ang mga indigent senior citizens na walang regular na kita ay nasa higher priority compared sa mga may existing pension mula sa SSS, GSIS o private companies. Ito ay dahil ang layunin ng programa ay makatulong sa pinaka-vulnerable na sectors ng ating lipunan, yaong mga walang ibang pinagkukuhanan ng tulong. Kaya kung kayo ay senior citizen na nakatatanggap na ng regular pension mula sa SSS o GSIS pero may specific circumstances na nangangailangan ng additional assistance, maaari pa ring mag-apply pero ang approval ay subject to validation at sa availability ng funds after na prioritize na ang mas nangangailangan. Ang NCSC o National Coalition of Senior Citizens ay aktibong nakikipagtulungan sa DSWD at sa iba pang government agencies para masiguro na ang distribution ng ECA ay transparent, fair at efficient. Mayroon silang monitoring system kung saan nire-report ang mga irregularities, complaints o issues sa distribution process. Kung kayo ay may nararanasang problema tulad ng hindi kasama sa listahan kahit qualified naman kayo, delayed distribution, o any form of discrimination, maaari kayong mag-report sa NCSC hotline o sa kanilang social media pages. Meron din kayong option na mag-report directly sa DSWD hotline para sa immediate action. Bukod sa ECA at sa Universal Social Pension Bill, may iba pang mga programa ang gobyerno para sa senior citizens na dapat ninyong malaman. Mayroon tayong senior citizens discount na nagbibigay ng 20% discount sa iba't ibang goods at services tulad ng medicines, medical services, transportation, restaurants at iba pa. Mayroon din tayong VAT exemption para sa mga purchase na may senior citizen discount. Ang PhilHealth ay may special packages din para sa mga senior citizens na nangangailangan ng medical attention. At mayroon pang mga local government units na nagbibigay ng additional benefits tulad ng libre gamot, free medical check-up, socialization programs, at livelihood assistance. Ang tanong, bakit importante na malaman natin ang lahat ng information na ito? Simple lang, dahil ito ay ating karapatan bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. Ang mga programang ito ay ginawa specifically para sa ating kapakinabangan, para sa welfare at protection ng vulnerable sectors ng society. Pero ang problema, maraming qualified beneficiaries ang hindi nakakakuha ng tulong dahil kulang sa information, walang access sa proper channels, o nahihirapang manavigate ang bureaucratic processes. Kaya naman ang awareness at information dissemination ay napakahalaga. Ito rin ang dahilan kung bakit ako gumagawa ng video na ito para makarating sa mas maraming tao ang accurate at updated information. Gusto ko ring pag-usapan ang role ng ating mga pamilya sa pagsuporta sa ating mga senior citizens. Oo, may mga government programs, may mga benepisyo at assistance pero ang tunay na suporta ay nagsisimula sa tahanan. Ang pag-aalaga sa ating mga magulang, lolo at lola ay hindi lang financial responsibility kundi moral at emotional obligation din. Ang mga cash assistance at pension ay tulong lamang pero ang pagmamahal, pag-aalaga at respeto na ipinakikita natin sa kanila ay walang katumbas na halaga. Kaya habang nag-aabang tayo ng mga updates sa Universal Social Pension Bill at sa distribution ng ECA, huwag nating kalimutan na araw-araw ay tayo ang primary support system ng ating mga senior citizens. Sa pagtatapos, nais kong bigyang diin na ang pagsubaybay sa mga updates ay patuloy nating dapat gawin. Ang information na naibahagi ko sa video na ito ay base sa pinaka-recent na available data ngayong panahon ng recording. Pero dahil ang mga government programs at policies ay subject to changes, importante na regular kayong nag-u-update sa official channels. Sundan ninyo ang Facebook page ng DSWD, ng NCSC, ng inyong local government unit at ng iba pang relevant agencies. Manood ng news, magbasa ng official announcements at huwag magtiwala sa unverified information mula sa mga random sources. Ang Universal Social Pension Bill ay isang malaking hakbang tungo sa mas maayos na proteksyon at support para sa ating mga senior citizens. Kung ito ay magiging batas, makikita natin ang significant improvement sa quality of life ng millions of elderly Filipinos. Pero habang hinihintay pa natin ang approval nito, gamitin natin ang existing programs tulad ng ISA Cash Gift at iba pang available assistance.
Maging proactive tayo sa pag-apply, mag-coordinate sa proper authorities, at laging magtanong kung may hindi tayo maintindihan. Sa mga senior citizens na nanonood nito, nawa ay magpatuloy kayong maging malakas at positibo. Alam kong mahirap ang buhay, lalo na sa panahon ngayon na ang lahat ay mahal, pero huwag kayong sumuko. Meron kayong mga anak, apo, kaibigan, at maging ang gobyerno na handang tumulong. Gamitin ninyo ang inyong boses, ipaglaban ninyo ang inyong karapatan, at huwag mahiyang humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Sa mga pamilya naman ng senior citizens, maging compassionate at patient tayo. Ang ating mga magulang at lolo at lola ay nag-sacrifice para sa atin noon, ngayon naman ang oras para tayo ang mag-sacrifice at mag-alaga sa kanila. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Sana ay nakatulong ang video na ito sa pagbibigay ng clarity sa mga tanong ninyo tungkol sa Universal Social Pension Bill at sa ECA Cash Gift Distribution. Kung mayroon pa kayong katanungan, mag-iwan ng comment sa baba at gagawin kong sagutin ang lahat. I-share ninyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na posibleng makikinabang sa information. Magkita-kita tayo sa susunod na video para sa mas marami pang updates. Ingat kayo palagi at Diyos ay gabay sa ating lahat.